oo. So it's a tradition that works for us. Halimbawa, sa awan ng Diyos, kumikita na ako, wala na akong utang. Sa iyo ko natuto siguro yan, no? Yung huwag kang mag-umutang. Pagkatapos, di okay namin, negosyo na ako, pero nagre-rent pa rin Oo ako nga eh. eh. Alam mo, this is so strange, no? Parang for so many years nung nag-a-assist pa kay Mr. Francisco, umuupa pa siya sa building, di ba? Nakaupa na wala kang ano. Kaya nagtataka ako, ba't ka walang bahay? Ang tawag dyan, tradition na napag-aralan ko, pero tradition na mali din na application, naging utak ang gugulang. I'll give you an example. Para sa akin, ang iniisip ko, anong trabaho ng bahay? Ano bang gamit sa bahay? Kain, tulog, maligo, tapos na, magbihis. Umuupa lang naman ako. So pag ako'y umuupa, magkaroon ng problema sa repair, hindi na ako. Sila na yan. Tama. Secondly, gagamitin ko na lang yung pera ko para palaguin yung negosyo. So, mukhang tama. Bakit naging mali? Naging panggukulang. One day, yung daughter ko na sikat na designer ngayon, bata pa, sabi sa akin, Dad, hanggat wala tayong sariling bahay, wala tayong dignidad. Oh. Anytime pwede kang palayasin, anytime pwede kang mawalan ng pagtitirahan. Alam mo, nag-register sa utak ko yun eh. Kaya wala pa akong bahay nung araw dahil hindi ko kaya, pero sa sobrang isip na gagamitin ko yung pera, I ended up ginagamit na ako ng pera. Oh. So at that time, nakapagbili ako ng bahay, pero tumama rin pala kasi ang aking intention dyan sa pag-iisip ay ganito. Basta't may pera ka, pwede ka mamili. Either you like this or you don't like that. Pero wala kang pera, Wala kang choice. mapipilitan ka, no choice ka. Oh. Tama nga naman. Nakabili ako ng bahay, murang-mura. Oo. Pay whenever pa. Bakit? Sino nagbenta? Biyanan ko. Di tumiming. Kasi pumunta na sa Amerika, wala mag-aalaga. Tumama pa. Yeah. Nang hindi ako nagmamadali, hindi ako pressure.